Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, yung mga biga force if ay bibigyan ko yung idea kung paano magkabit ng clutch cage. So ito yung motor niya guys, no, ay may history na nagkakaroon ng pagkadyot-kadyot. Ang pinakauna namin ginawa nito sa kanyang primary clutch ay pinabuild up muna namin o pinaabunuan sa machine shop. Na ngayon guys ay nakabili na si Bossing ng brand new na genuine sa online. Kaya napag-isipan niyang palitan na ang kanyang nakaraan una-unang primary clutch. So ngayon guys, no, nabaklas na natin siya at ituturo ko sa inyo kung paano i-assemble ang kanyang clutch cage sa kanyang primary clutch. Wow! So siyempre kita naman guys, no, na sunog po ang kanyang clutch housing. Sa kanyang primary clutch is meron tayong makikitang clutch cage. Sa kanyang clutch cage is meron kayong makikitang spring na maliliit, dalawa or tatlo or isa. Tapos sa gitna naman na bushing yan po tinatawag nating clutch boost. At meron din yung washer sa ilalim. So nakita nyo bang part na yan guys? Diyan po nakalagay yung maliit na spring ng ating clutch cage. So tatlo po yan ha. Kasi tatlo po ang spring na pwede natin ilagay sa kanyang clutch cage. Ang kanyang pin naman ay nakalocate sa unahan ng ating paglalagyan ng ating spring. Kita nyo yan guys, no? So una po ang pin, saka ang ating spring na maliit. So, na-check ko naman ang clutch cage ni Bossing ay hindi naman siya nag-crack, no? Or meron siyang pagkakaibang pag-deform sa kanyang plastic. Pero need pa rin natin yung palitan kasi nga is bumili ng bago si Bossing. So, ito na guys, yung bagong bili ni Bossing na primary clutch at saka clutch shoe. So, yan po ay genuine. At ito naman ang kanyang set na clutch cage na may kasamang 3 pin at saka 3 spring. At ito naman ang kanyang primary clutch guys. So ito po yung pinaka-importante no, kasi ito yung gustong palitan ni Bossing. Lahat ng yan ay nakapaloob lamang sa isang kahon at nagkalaga ng nasa mga 1,300 pesos plus guys no. Depende na rin sa SRP o mapabilhan nyo sa mga online shop. So napakaganda po at napakaswabe ng ating bagong primary clutch. So before tinasimbol ng kanyang clutch cage guys, ilagay muna natin ang kanyang washer. So ito yung pinaka-importante na hindi natin dapat malimutan is meron siyang washer sa gitna. Okay. Tapos siyempre buksan na rin natin ang kanyang set na clutch cage. Kung clutch cage lang bibili nyo guys, napakamura lang po yan. Nasa mga 100 plus lang kapag lokal. Pero ito nabili ni Bossing guys ay isang set no. Kasama ng ating buong clutch cage, pin, primary clutch at saka bagong clutch shoe. So tatlo po ang spring na nakapaloob sa ating set na clutch cage. No? Yan tatlong spring yan, ikakabit din natin yan lahat sa kanyang clutch cage. So una natin ilagay ang clutch boost, yung parang may ngipin na bushing sa gitna. Tapos yung 3 pin ang isunod natin. Tulad ng sinabi ko, yung pin is dapat nasa una yan na paglalagyan ng ating spring. Kita nyo ba yan guys, di ba? So yung parang butas na yan sa ibabaw na naka-horizontal. Diyan po natin ilagay yung spring. Yun, yung dinemo ko. Yan po ang position niya sa loob ng ating primary clutch. So, bali 3 pin ang ilagay natin at 3 spring din ang ilagay natin. Pero sa yung ibang mga Krypton guys, tulad ng Krypton R, Krypton Z, at saka mga naunang Krypton ay kadalasan isa lang ang spring na ating makikita kapag ito ay unang bukas ng ating makina. Pero itong motor niya guys is 3 ang pinasama no, na spring. Siyempre 3 din ang spring na nilalagay natin. Baka magtanong kung anong purpose ng spring. Maya guys i-share ko sa inyo. At siyempre ituturo ko sa inyo kung ano ang purpose po ng spring. Kung bakit may spring sa ating clutch cage. So ngayon paano mo ito ilagay? May guide niya guys. Ituturo ko yan sa inyo. So kita nyo bang parang semicircle na yan. Yung part na yan. Diyan natin ilulublob ang 3 pin. So, dyan natin lagay guys ang 3 pin ng ating clutch cage. Yung katabi naman niya ay dyan natin isusoksok o ilalagay ang 3 spring ng ating clutch cage. Kasi magiging stopper po siya. So, dapat ang ating clutch cage ay umiikot pa counterclockwise. Libre po siya guys. So, naka-pre-wheel pa counterclockwise. Yun no? Yan po ang ikot ng ating clutch cage. Dapat libreng-libre yan. Pag counterclockwise naman is dapat hindi siya umikot o nag-stack up siya.
So, ilagay na natin ang tatlong spring. Ganito lang yung paglagay ng ating tatlong spring sa kanyang clutch cage. So, kailangan itulak natin sa isang daliri natin sa ilalim ang ating clutch cage para may pasok natin ang ating spring ng dahan-dahan. Yun, no? Nulak natin sa ilalim. Tapos, hanapin natin yung butas na paglalagyan ng ating spring. So, tulad ng sinabi ko kayo na guys, ang purpose po ng spring ay para hindi umaalog ang ating clutch cage sa loob ng ating primary clutch. Kasi kapag walang spring yan guys, napakaluwag po ng ating clutch cage guys. Tapos gumagalaw-galaw pa yan. Kaya mayroon siyang spring para siya po ang nagsisilbing natutulak sa ating clutch cage na hindi siya basta sa gumagalaw at umaalog sa loob ng ating primary clutch. Kita nyo ba guys, no? Amazing! Isa lang spring nilagay natin, pero napaka-tigas na ng ating clutch cage, buong clutch cage sa loob ng ating primary clutch. At hindi na siya nagkaroon pa ng paggalaw-galaw. So, tatlong nilagyan natin, mas maganda yun at saka mas advantage kasi matigas po ang ating clutch cage at hindi siya gumigewang-gewang. Kadalasan kasi sa mga nauna, yung tulad yung sinabi ko kayo na, yung mga Krypton R, usually talaga nasa mga isa o dalawa lang nilagay. Pero ito, mas maganda tatlo guys. Pwede na rin dalawa. As long as goods ang ikot ng ating clutch cage at hindi siya magalaw. Kasi kapag walang spring yan guys, no, magalaw-galaw ang ating clutch cage, baka yan ay kapahamak or magiging dahilan kung bakit makakrack ang ating clutch cage at saka clutch boost. So, ganyan na po ang pagpasok natin sa spring guys. Itulak lang natin gamit ang ating maliit na clutch screw. At siyempre yung isang daliri natin is nakalalay sa lalim no, para hindi mahulog yung clutch cage sa ibaba. Saka natin ihulog yan once mailagay na natin ang tatlong spring ng ating clutch cage. Okay. So, yan lang, dandahan lang para hindi lilipad yung spring. So, kapag ipasok natin tatlong spring, saka natin ilalaglag ang ating buong clutch cage. So, yan po ang posisyon ng ating spring sa ibabaw ng ating clutch cage, guys. Napakaganda po tingnan. So, saka natin ibaba ang ating clutch cage. Yun. So, siyempre guys, ang pinaka-importante is dapat may one way clutch ang ating clutch cage. Umiikot yan pa counterclockwise, you know. Halimbawa, kapag hindi yan umiikot pa counterclockwise, nag-stack up yan, ibig sabihin guys is mali ang pagkabit nyo ng pin sa kanyang primary clutch. Hanapin yung circle na yun at parang katabi niya yung parang stopper ng ating spring. Yun po ang kanyang tamang posisyon ng paglalagyan ng ating pin. So, syempre guys, i-demo ko sa inyo mamaya kung paano magiging successful ang ating trabaho. Kailangan natin siyang ilagay sa kanyang makina. Before natin ilagay yan guys, no, ay syempre kailangan isiselect pa natin ang distansya ng ating clutch shoe at saka ang ating liner ng ating primary clutch. Lagyan mo natin siya ng counting oil. Kasi matagal po ang kapasok ang oil sa ating clutch cage. Mas maigi, lagyan natin ng pampadulas. Para mayroon na siyang para smooth na rin ang kanyang pag-ikot. So ito yung nauna yung primary clutch na pinabuild up natin. At ito naman yung bagong clutch shoe natin guys. Yun, no? Siyempre, check din natin ang distansya. Kung goods ba at hindi ba malayo. Kasi kapag malayo yun guys, asahan nyo, maka-experience naman ng pagkadyot-kadyot si bossing. Dapat i-check din natin ang distansya. Kasi yun ang pinaka-importante. Pag-apak natin ng pedal automatic, kumakapit agad ang ating clutch shoe sa ating primary clutch para malakas ang kanyang hatak. Check na natin. Yun, goods guys. Malapit ang distansya ng lining at saka liner ng ating clutch, primary clutch. At siyempre yun namang nauna nating primary clutch at saka clutch guys is malapit din naman siya. Since bago pa lang itong pinabuild up ni bossing, mga last 2 months sa siguro, no? Hindi pa yan masyadong manipis. Kasi nung una yan talaga guys, kapag nagkadyot-kadyot ang ating motor is mayroon niyang groove o liner na nangyari sa loob ng ating primary clutch. Dahil na rin is sa katagalan na panahon na panirevision ng ating motor. Yun lang is nagkaroon lang siya ng maliit na distansya. Dahil na rin is makapal ang inabuno o pag-build up sa ating primary clutch. Pero manipis na po talaga ang kanyang primary clutch guys. Ay siyempre para makumpleto ang trabaho ay ilalagay na natin ang ating buong primary clutch kasama ang kanyang clutch shoe para ma-check na rin natin kung nagkaroon ba siya na pag-freewheel o nagkaroon na siya ng half clutch. O pag nagkaroon ng ating pag-rotate pa counterclockwise. Kasi kapag hindi niya nag-counterclockwise, ibig sabihin mali ang inyong pagkabit ng clutch gauge. So, ilagay muna natin ang kanyang bushing para hindi gumigawang-giwang yung primary clutch natin.
Saka natin ikotin. Yun, no? Napaka-smooth ng ikot ng ating primary clutch. Napakaswabe. Nang wala ganyan na maganda ang ating paglagay ng ating clutch kits. Napaka-smooth. Lahat ng mga binaklas natin, yung clutch housing at saka yung mga lining ay ibabalik na rin natin para matapos na ating trabaho. So yan ang pinakita ko guys no, kung paano makabit ng clutch kit sa Yamaha Biga Force FI. At syempre huwag kalimutan i-shoutout si Bossing. Yan lang sa araw ito. Maraming salamat at see you sa next video. Right check. God bless.